over na yung Correct. yung plano paano ibabalang kasi yung 2027 budget. Papaanong matatapos ito on time kung may impeachment, May impeachment. meron pang oo. hearing ng flood control na May sinasabing hearing daw, yung flood hinaharang control. nyo. Pero hinaharang namin. Ba't naman haharangin yun? Yung Blue Ribbon, ang uunahin daw yung kaso laban sa minority leader na si Alan Cayetano. Hindi Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Ito na nga po, nilinaw po ni Senator Amy Marcos na hindi po hinarangan or hindi hinaharangan ng minority ang Blue Ribbon Committee hearing po. Malinaw yan. Kasi itong si Erwin Tulfo, yan ang kanyang palusot. Dahil sabi nga nila, move on na lang daw sa investigation ng flood control at ayaw na nilang itutuloy. Sabi niya, hindi na rin ipapatawag yung 18 Marines dahil may mga kaso na ito at yung ilang kaso ay nasa ombudsman na. At ngayon ang nakikita nilang palusot ay hinaharangan daw at ang minority daw mismo ang hindi papayag na ituloy ang investigation. Malinaw na yan po ay isang kasinungalingan. Itong mga Tulfo, itong si Erwin Tulfo, mga babayan, ay isang napakasinungaling talaga. So, itong mga nasa majority ngayon, itong mga tuta ni Bongbong Marcos, sila po ay certified na mga sinungaling. Sabi nga ni Amy Marcos, ICC, Impactang Claire Castro, at syempre yung kanyang kapatid ay Impacto naman. Kasabay itong mga tuta na kapwa Impacto at mga sinungaling. So ngayon, tingnan natin kung ano po yung magiging palusot dito ni Erwin Tulfo sa sinabi po ni Amy Marcos. At mismo, si Senador Alan Peter Cayetano din ay nagsasabi na hindi nila hinaharangan ang investigation. Ang gusto lang kasi papalabasin, kunwari hinaharangan dahil ayaw daw imbestigahan yung Taguig. Welcome na welcome po si Senator Alan Peter Cayetano na imbestigahan ang kanilang mga allegation na substandard, ghost project, double budget, itong mga flood control sa Taguig. Alam naman natin na halos lahat po na kaalyado ni Vice President Sara ay gusto nilang gipitin at kung maaari nga lang, pwede nilang ipakulong lahat. Anyway, kung bago lang kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan i-like, i-share at marami po tayong pag-uusapan. Pero unahin natin itong issue po na mga sinagot ni Senator Amy Marcos sa kanyang interview sa programa po sa Isiminay. Pakinggan natin ang ilan po sa mga issue na tinanong ng mga banatiros at binigyan po ng kasagutan ng kapatid ni Bongbong Marcos. daw uunahin yung flood control eh. Ano ba yun? Nung nasa labas pa si Senator Marcoleta, haba-haba nga ng listahan namin na gusto patawagin ng mga testigo, yung mga kung ano-anong mga dokumento na gusto namin suriin. Ang dami. Kaya nga kami gumawa ng minority report. Gumawa na nga kami ng minority report kasi bitin na bitin yung Blue Ribbon eh. Ayun. So, gumawa na kami. Kailan pa ba yun? October? November? Katagal-tagal na. Sa awa ng Diyos, hindi pa tinatawag yung mga Bakit testigong- kaya nasabi yan ng senador na napakatino? Oh, ayan naman. Si baka 20 na naman. Pero ilang taon na po kayong senador? Ako, this is my first year of my second term. So, Kasi 2019 eh. so 12 PRRD, plus tapos, so parang mga ilang taon na yan? ibig Mga sabihin, 15, seven. ganun. Seven. Seven. 2019, tapos 2026 ngayon. 7 years. 7 years? So 30 years old nung naging senador kayo? 12. Hindi. Oh, tagal. Kasi 37 eh. Ang tagal ko sa house. Bakit ganun? Humble na humble naman kayo. Pero may mga senador, isang taon pa lang senador, akala mo sila na may-ari ng anyayabak. Kayo ah. Mga Coelho? Oo. Hindi, dalawa yan yung majority. Isang napakatagal, napakayabang din. Ito naman Talaga, bagito. kayo, ganyan, Mga classmate ko yan. Basta si Soto, tumanda na Sino ron. yun? Sino yun? Oh, Tumanda ayan na ron. naman. Soto Grande? Parang walang nagawa. Si Ma'am Oh, talaga? Amy, 7 years pa lang. Tanggal Parang niya. walang nagawa. Pero, Pero kasama natin eh. talaga, Eto, Senator. Sep. Eto, Senator Amy, total Talaga. na pag-usapan yung mayayabang No, ayun na naman. senador. Paano masisiguro ng Senado na ang mga investigasyon at panawagan para sa pananagutan ay mananatiling patas at hindi naaapektuhan ng politika?
Ay nako, talaga naman. Yan na nga ang aming problema. Umpisa pa lang, umaalma na ako eh. Kasi yung mga investigasyon nga, parang kung minsan may utos. Nagkasundo na kayo, tapos mamayang konti, ay hindi na pwede. Dapat gano'n ang pinag-usapan natin. Eh, parang may utos galing sa ibang lugar. Ito si Amy Marcos, no? Ayaw niya talaga banggitin na o ayaw niyang direktahin na ang utos ay galing mismo sa Malacanang. Dahil minsan ay pinag-usapan na nga sila ng majority, okay na. So nagulat sila ay bigla na namang magpago. Again, balikan natin ang una nating naging topic na itong si Erwin Tulfo ay talagang napakasinungaling. So hindi po inaharang at gusto nga po ipaliwanag, gustong sumagot ang ilang mga involved. Yan ang gustong mangyari po ng minority. So sinungaling po itong si Erwin Tulfo, palusot lang talaga nila para may masisi na naman sa hindi natutuloy na investigation ng flood control project. At isa dyan sa kinuwisyon ni Senator Amy Marcos ang nagiging proseso po sa impeachment. Dahil napakaraming dapat i-priority. So of course magkakaroon pa ng budget hearings. O yan, budget na naman para sa 2027. Ako po, dagdag utang na naman. Anyway, yung utang pala ng Pilipinas ay umabot na ng 19 trillion mahigit. Yun, ang laki na talaga. At ang matindi nito, wala pong napupuntahan sa pera ng taong bayan. Eh, saan ba napupunta kasi ang inuutang ni Bongbong Marcos? Wala naman tayong nakikita mga proyekto, infrastructure o bla bla bla. Ang kanyang pinapagawa lang is talagang mamimigay ng ayuda at magbibida-bida sa taong bayan. Pero wala naman talagang katotohanan. Okay, tuloy tayo. Punta natin yung Paxilica. Building na may steel, na may yero. Marami nagtatanong regarding do sa PAC Silica. Isa pa yan. Di ba dapat po Involved ang Senate, Congress. involve ang legislative branch? Ang totoo, the Constitution gives the President a huge leeway na gumawa ng foreign policy. Pero hindi lang naman foreign policy ang involved dyan sa PAC Silica. Kasi sabi dyan, critical minerals, data, AI, di ba? Andun yun eh. Yung supply chain ng US, natuklasan nila na 98% ng rare earth ay nanggagaling pala sa China. Patay sila niyan, yung automotive, defense, lahat. Dependent ang IT dyan. Natuklasan nila na yung Pilipinas, ang dami-dami pala nating mga rare earth na sinasabi, yung mga So, ibig sabihin yan, dito sa sinasabi ni Amy Marcos, yung rare earth natin, yung supposed to be, ang makikinabang ay ang mga Pilipino at ang Pilipinas, ay kukunin ng Amerika. At sigurado, sa pagpapatayo ng PAC Silica na ito, ang makikinabang dito ay ang mga hindi yung mga Pilipino. Gaano kalaki yan, mga kabayan po natin? 1,600 hectares po. Palayan yan lahat at may mga ancestral domain pa. Itong mga kalupaan na pagmamayari po ng mga Aita, yung mga tribal families, anong tawag natin dyan, no? Yung mga ninuno. So, sila po ay posibleng palisin at ang matindi dyan. Eh, saan sila papatrabahoin? Anong ibibigay sa kanilang trabaho? Eh, malamang, hindi naman nila alam siguro magtrabaho dyan sa PAC Silica. At kung alaman, baka sila ay gagawin ding tagabungkal ng lupa, pero yung makikinabang ay mga puti. Kaso, unang-una makakasira yun ng kalikasan, no? Kasi Tama. parang ibang klase yun eh. Hindi siya parang gold na imamine mo tapos na-excavate ng buo. Hindi yun eh. Sinasala. Alam mo yun? Sasala yun eh. Hiwa-hiwala yun eh. Ibang klase yung rare earth na parang buha-buha. Gaganyanin mo. So talagang sisirain yung bundok. Isa yun. Wow. Tapos hindi natin sigurado kung atin ba yun o hindi. Yan, Tapos di ba sinasabi parang issue sa bases? Anong batas doon sa lugar na yun? 4,100 kilometer. Ang laki eh. Parang yung buong 400 plus na Yung Clark Araneta City. Coliseum doon. yeah, laki-laki. Sabi kasi yung buong New Clark City, halos buong Tarlac, Pero may Nueva Ecija. pakinabang na daw po yun. Magkakaroon ng maraming artista. Bakit naman artista? Mga anak Amerikano tsaka Ay, mga Pilipino. anak na mga GI din. Mananahiya. Ganon, till out.
Marami rin basketball. hihina diba? ang negosyo Aminin. ng pagpapagawa ng ilong. Aray ko. Kasi meron dun Kasi eh. meron na Tatapos doon. ang mga ilong. Tatapos na mga ilong. Nakaalala nga, tapos yung kuryente, ang daming kuryenteng gagamitin, tubig, na lagi nang walang tubig, pagkat umuulan na lang, pag binabagyo, kawawa na yung mga farmers natin. Rice granary natin yung Nueva Ecija, yung Pampanga, Pero alam niyo ma'am, parang dito sa Paksilikan na to, parang nagulat lang tayong lahat Oo na nga. biglang meron na. Correct. Sa tingin niyo po ba nagkulang ang Malacanang ng information drive regarding Paksilika kaya hindi Tama. napapaliwanag sa tao? O dapat talaga, unang-una, ikukonsulta mo yung mga tao sa lugar. Grabe, no? So, matindi pala ito, mga kababayan natin. Pati consultation, walang nangyayaring consultation sa ibang lugar. At mga senador, walang alam, ha? Mantakin mo, si BP Sara nga, wala rin alam, kung ano yung paksilikanan, paksila. Yan ang sagot ni BP Sara. Kaya sa totoo lang, tayo nga rin nagulat niyan, Mantakin mo, ngayon lang sumikat yan, pero may mga pinapaalis na, may mga hinaharang na mga residente doon. Parang nagsisimula na kasi may mga plano na po sila Pero sabi ng Malacanang, wala pa pong malinaw na kontrata or agreement sa pagsilikan niya. Pero nakalatag na yung plano. Mayroon ng area na sasakupin at may mga barangay na posibleng matatanggal dahil ito ay gagawing AI hub o itong tinatawag na Pax Silica. Anyway, pag-uusapan pa natin yan sa ibang topic dahil alam niyo, napaka-sensitive po yung topic itong Pax Silica. Lalong-lalo na po, gusto rin natin makuha at gusto natin makahanap ng mga videos kung saan po magsasalita yung mga residente mismo sa lugar na yan. Dahil malalaman natin kung nagkaroon ba ng mga consultation patungkol po sa pagpapagawa ng Pax Silica. Again, mga kababayan po natin, sabi ko nga marami tayong pag-uusapan at puntahan din po natin kung saan po itong sila rin doon nagsiiyakan dahil kinasuhan po sila ni Attorney Manscarpio dahil sa pakikialam nila at sa kanilang kagustuhan na buksan po yung mga bank records at BIR records ng mag-asawang Duterte. At hindi lang po yan, mga kababayan natin. Siguro, itong mga ito, alam natin na mananagot sila at babalik sa kanila yung mga pangyayaring ito pag bumaliktad na yung mundo. Sa ngayon, siyempre kumpiyansa yung mga yan. Hindi talaga silang papanagot kasi hawak nila ang lahat. Mantakin mo, ombudsman. Hawak nila. Ay, Supreme Court nga, halos ayaw magsalita. DOJ, NBI, lalo na si Matibag. Kaya medyo mahirap. Pero ako naniniwala, darating ang tamang panahon at mapapanagot itong mga tao. Nagigil na matanggal po yung ating Vice Presidente at kagaya ng mga nasa Senado, kung si Ben Dalo, alam natin na babalik sa kanila yung ginagawa nilang cover-up sa nangyaring issue po ng flood control corruption. Yung kanilang mga sinungalingan at yung pagpapakulong nila sa mga kalyado po ng mga Duterte. Kaya ako nakikita ko dito bago natin puntahan yung mga nababanggit ko. Nakikita ko dito pagdating ng 2028 after ng eleksyon. Nako po, magtago na sila. Dahil sigurado, babalik sa kanila yung kanilang kasamaan. Lalo na, halos lahat po ng mga kongresista ay involved sa pagnanakaw sa flood control scam. Okay, marami tayong pag-uusapan. Palike naman ang video ito. At nag-iyakan naman itong mga grupo na makakaliwa kasama si Chihuahua dahil po sa reklamo or kaso na i-final ng asawa po ni Vice President Sara dahil sa pakikialam nila sa private na negosyo ni Attorney Manscarpio. Siyempre, kini-question din po ni Attorney Manscarpio itong tax records po nila and bank records na pinayagan na buksan po nitong si Bongbong Marcos. Kaya malinaw po mga kababayan po natin na kahit ano pang pagdi-deny ng Malacanang, malinaw na si Bongbong Marcos talagang takot kay Vice President Sara at siya po yung utak nitong impeachment na ginagawa sa ating Vice Presidente. Napaka-simple lang po yun. Kung hindi siya utak, bakit niya pinayagan na ilabas itong pribado na bank records, tax records ng mag-asawang Duterte Carpio. And pakinggan natin itong nag-iiyakan na mga tuta noon ni Martin Romualdez at ngayon pinagkanulo si Martin Romualdez, ngayon ay tuta naman po ni Sandro Marcos at ni Bongbong Marcos. Hindi nila matanggap
panggigipit daw ang kaso na i-file sa kanila. Kupal, no? Ngayon nila masasabi na ginigipit po sila. Pero grabe po yung ginagawa nila sa ating Vice Presidente. Simula po sa budget niya hanggang po sa mga impeachment na ginagawa nitong mga hayop na ito. Pakinggan natin ang sinasabi ng hayop na buhaya. Ngayong araw po na ito, para maghain ng counter affidavit doon po sa basura, walang kwenta, panggulo, na kaso ni Atty. Mans Carpio. Basura, walang kwenta. So, ang basura at walang kwenta is yung impeachment. Pero tandaan natin mga kabayan ha, bilog ang mundo. At kapag bumaliktad, sigurado sila po yung makukulong. Sa dami po ng violation na pinagagawa nito. Laban sa mga kinatawan ng House of Representatives. Ito po ay mababasura sa nagbibilang po tayo mga araw. Kailan po Mababasura, ibig sabihin, ikaw na rin yung abogado, ikaw na rin, ikaw yung inakusa, ikaw yung abogado, ikaw na rin yung maghuhusga. Kupal, no? Siya yung nagbibigay ng husga. So, mababasura na daw. Parang impeachment ni VP Sara. Sinasabi nila, matindi yung basabog, overwhelming yung evidences, pagharap ng kanilang mga witnesses at evidences na pinipresent nila, lahat po ay hindi ka panipaniwala at obvious na fishing expedition. Ngayon, pating kaso na i-final sa kanya, siya na rin yung nagbibigay ng sariling paghuhusga. Grabe din yung utak nitong si Ilong, no? Kung gaano kalaki ang butas ng kanyang ilong, ganon kaliit at kakitid yung utak nito. ito mababasura? Dahil una sa lahat, yung AMNC kahapon ay nag-comply sa subpoena ng Senado, Senate Impeachment Court. Patungkol doon sa mismong pinag-uusapan din po ng kaso na ito. So, ang pagtingin mo natin, ang kaso po ito ay Pagtingin mo lang yan. tirang pikot ni Atty. Carpio dahil papaliit na ang mundo ni Vice President Sara Duterte at ni Atty. Mans Carpio. Papaliit na daw yung mundo ni VP Sara. Kaya kayo gigil na ma-impeach yung aming Vice Presidente dahil kayo po yung lumiliit yung mundo nyo. And of course, may isang taon pa po kayo para i-post ng ipo. Kahapon, sinampan na ho lahat ng mga bank deposits. Makikita na ho natin yung tagunyaman ng mag-asawang Duterte Carpio. Makikita ho natin na hindi ho sila yung mga kawawa, walang pera, kundi meron pong 6.7 billion in total transactions. Total transaction na. Ibig sabihin, in-out. Yan ang total. Bobo talaga, no? Gusto pa nila idamay sa kabubuhan nila yung mga Pilipino. Napakasimple yan eh. Pinapaliwanag yan ng mga abogado eh. So, may 1 million ka na deposit. Withdraw mo ang 1 million. So, yung total transaction is 2 million. Pero yung balance mo is 0. Total transaction nga, 6 billion daw. 4.4 billion in inflows pumasok sa kanila pong mga bank accounts mag-asawa. Sino sila para magkaroon po ng 6.7 billion in total transactions? Nako, mga negosyante yan eh. May law firm yan eh. Sila po ay public official, mga abogado, meron pong mga naluluging mga negosyo. Kaya sa susunod pong mga Nalulugi daw. Diba? Napakalaki yung law firm, napakalakas yung law firm. Napakaraming negosyo, tapos sabihin mo malulugi. Questionable kung ikaw. Dahil sigurado, yung pera ay galing sa balita kapag ikaw may mga bank records na ganyan. Eh yung mga ito, mga kababayan natin, talagang humanda po sila pag bumaliktad yung mundo. Dahil kung pinayagang ilabas yung mga bank records at yung tax records ng ating Vice Presidente at ni Atty. Mans Carpio, pagdating po ng pag-upo ni President Sara Duterte, lahat yan sila, wala po silang choice, kundi ilalabas yung kanilang mga tax records at kanilang mga bank accounts. So, ibig sabihin, obligado po sila na isa sa publiko nila. Yun ang mangyayari. Kaya, sa totoo lang, ang itong ginawa nila kay Vice President Sara is sasabog ito sa kanilang pagmumuka. Kumbaga,
Sige, ilabas nyo ngayon yung records ni Vice President Sara, pero pagdating ng panahon, kayo din. Kasi may basihan na eh. Kung nailabas, kung naisa publiko ang record ni Vice President Sara, o bakit hindi kayong mga kongresista at mga senador. Kaya siguraduhin nyo na magtagumpay po kayo sa inyong propagandang ito. Pag hindi, nako, sasabog po sa pagbumuka ng mga ito yung pinagagawa nila. Kung pinag-usapan mo yung unexplained wealth, malalantad po doon na talaga pong walang batayan para magkaroon po ng 6.7 billion. Meron pong tagumyaman ang pangalawang Pangulo. Ito pong kaso laban sa amin ay panggulo, walang kwenta, pagsasayang ng oras, Pagsasayang daw ng oras. Ganyan ang pinagagawa nyo. Fishing expedition. Ngayon ay ibinalik sa inyo tapos sabihin nyo pagsasayang ng oras. At marami pa yan. Marami pa kayong kasong kakaharapin pagdating ng panahon dahil sa pinagagawa nyong fishing expedition. Sigurado yan. ng papel at ultimately, ipapasura po ng ating husgado. Bayaran nyo ng mali-malita. Alam po ninyo, ngayon Ito lang pa. kami nakakita sa tagal po. Kung meron Humingiwi na rin yung bunganga ni Chihuahua. No? pong bank employee ng Land Bank, 32 years. Mm. Ako naman po ay 22 years na abogado. Mm. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng kaso kung saan pinasuhan yung mga congressman natin dahil hindi sila nag-oppose. So, ibig sabihin, kung congressman kayo, hindi na kayo pwedeng kasuhan. So, ibig sabihin, untouchable na kayo. Sa committee hearing, at ako naman, dahil ako'y nag-manifest. So yung kinaso po sa amin is masasabi kong unusual. Sanay naman kayo sa unusual, di ba? Gusto niya naman yung words na unusual. Kasuhan po tayo ni Ito pa. Ito pa mga kaliwa, mga kababayan natin. Attorney Man Scarpio dahil ginagawa natin ang ating trabaho bilang Trabaho. Utot mo. Trabaho kasi takot lang kayo pag upo ni Vice President Sara. Kaya lahat ngayon ay ginagawa nyo eh. Huwag mo kalimutan tinyo na umamin ka sa fishing expedition. congressman. Ito pa. Mga salot. Kasama din po tayo sa Yes, salot na kulot. Salot itong apat na ito mga kababayan. dinagdag na kinasuhan ni Atty. Scorpio sa Paaway, no? Kala mo na kawawa sila dahil sa kaso sa kanila, no? gawain ng mga kongresista sa proper forum, which is the House Committee on Justice, ay tinitingnan natin kung ano yung bigat at batayan ng impeachment complaint o complaint pa lang siya. Ito talaga itong mag-asawang Ayan po, mga kababayan po natin, no? Sinasabi ni Redon na sigurado daw siya mababasura yung kasong ito. Unusual daw, sabi ni Chihuahua. Panggigipit daw, sabi ng ilan na mga kaliwa. So yung apat na salot na ito, ano pala sa kanila, no? Disturbo, hindi nila matanggap dahil panggugulo daw ito dahil sila ay kinasuhan. So hindi ba nila naisip yung pinagagawa nila sa impeachment ni Vice President Sara na ito po ay isang napakalaking panggugulo, napakalaking pagsasayang ng pundo ng taong bayan at isang napakalaking kagaguhan para sa bayan ng Pilipino. Na alam naman natin lahat na ang impeachment kay VP Sara ay hindi magtatagumpay at nakita na ng lahat ng mga Pilipino na ito po is napakalaking fishing expedition. At itong kaso na ito sa kanila ay dapat lang. Hindi nila pwedeng sabihin na panggigipit lang ito dahil ginamit po ni Atty. Man Scarpio ang kanyang karapatan. So lahat naman, di ba? Kagaya niyan, sayang yung pagiging abogado ni Atty. Man Scarpio kung hindi niya gagamitin ang lahat na legal na paraan para siya ay makapawi din sa mga taong nanggugulo sa kanilang pamilya. So, deserve lang po yan. No? Deserve lang po nitong mga salot na ito ng mga kongresista.
At sa pagpapatuloy pa ng ating diskusyon, pag-uusapan din po natin itong bagong iniingay or pag-iingay na ginagawa ngayon ng Secretary of National Defense na si Gibo Teodoro. Sabi ni Gibo Teodoro, ang lahat daw na pro-China government ay kailangan ng mag-resign dahil yung hindi kumakagat or hindi pumapabor sa kanilang propaganda, hindi sumasang-ayon sa kanilang propaganda na anti-China ay kailangan na daw mag-resign, sabi po nitong si Gibo Teodoro. Kasi nga po mga kababayan natin, ang gusto kasi nila, ang lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga government official ay magalit sa China. Mukhang nakalimutan ata nitong si Gibo Teodoro na unang-una, kapag mayroong mga kalamidad sa atin, isa po sa unang nagre-respondi at tumulong ay ang gobyerno ng China. Nauna pa nga ito kaysa gobyerno ng Amerika at sa ibang karatig bansa po natin. And baka nakalimutan po ni Gibo Teodoro na halos 90% o mas mahigit pa ng produkto na ginagamit, kinukonsyum nating mga Pilipino, tumingin kayo sa inyong mga bahay, tumingin siya sa kanyang loob ng kanyang bahay o kahit sa kanyang kwarto, ay karamihan po is made in China. Ang cellphone na ginagamit niya, kahit anong brand pa yan, is made in China. Yung refrigerator niya po, mga kababayan natin, yung mga electrical materials na ginagamit niya is made in China. So bakit ini-encourage niya na magalit yung mga Pilipino sa China? Dahil gusto niyang maghanap ng kanyang kakampi dahil nakaban po siya sa China. Di ba? Yung issue sa West Philippines ito kasi West Philippines yung pinaghuhugutan niya. Ang issue ng West Philippines isa lang po yan sa issue na nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan ng Pilipinas at China. At ang pwede lang na makapagresolba sa problema na yan ay ang presidente. Siyempre sila din. Depende sa kanilang advice sa presidente. Diba? Kasi kailangan yan upuan ng dalawang leader. O kailangan din yan makiusap yung ating presidente. Dahil unang-una, wala naman tayong kakayanan na makipaglaban sa China. Kung pag-uusapan po natin ay talagang gera o bakbakan. Binubombahan kayo ng tubig, tumatakbo kayo. Kung matapang kayo, bakit hindi kayo maninindigan at lumaban, bombahan ng tubig? Tumatakbo po kayo. Tapos gagawa kayo ng propaganda na kayo ay binumbuli ng China. Lumaban kayo, total. Yun naman yung gusto nyo. Pero wag nyo nang palakihin. Tandaan natin yan, mga kababayan, na yung mga produkto dito na ginagamit natin is made in China karamihan. Kahit yung mga branded pa at napakagandang quality. Yung mga e-cars nga natin ngayon, di ba? Yung mga electric na sasakyan po natin is made in China na. Tapos ganyan kayo na gusto nyong magalit ang lahat ng Pilipino sa China. Okay, basahin natin ang sinasabi ni Miss Cathy Binag. Ito, napakalaking rin ito, insulto kung tutuusin, kung nabasa po ito nitong si Gibo Teodoro. Ito kasi nag-iingay dahil nangangarap din po para sa 2028. Ito sabi ni Miss Cathy Binag, isanksyon na din ninyo ang pag-angkat ng mga supply at negosyo from China and with China. Para todo na ang war ninyo against China, hindi optics lang. Nang malaman natin, if kaya natin panindigan yan, yung katapangan, ganon din sa gawa, wag lang puro salita. Puro kayo reklamo, pero wala namang matitinding aksyon kayo ginagawa. Sabi ni Miss Cathy Binag. Which is totoo naman. Sige nga, itodo nyo nga yung pag-sanction sa produktong China. Tingnan natin kung kakayanin ng Pilipinas. Diba? And ang Pilipinas po, isa rin sa kumukuha sa atin ng mga produktong agrikultura. So, malaki kumbaga, maliit lang na issue sa West Philippines na napakadali lang resolbahin na yan Kung ang presidente natin matino ang kanyang utak at ang kanyang advisor, kagaya ni Gibo Teodoro, ay hindi propagandista. Ang problema kasi, nagiging propagandista sila. So, ang lahat na hindi kakagat sa kanilang propaganda, binabanata nila at tinencourage sila na mag-resign. Bakit hindi siya mag-resign? Kasi siya is pro-Malta naman, di ba? Naging residence nga siya ng Malta. Hindi nga siya pro-China, pero residence naman siya ng Malta. So, bakit hindi pala siya mag-resign? No? Dahil kung talagang pro-Philippine siya,
Bakit siya kailangang kumuha ng pasaporte ng ibang bansa? Tingnan nyo ha. Okay? Hindi pa tayo tapos. Sa China, galit na galit po sila na tayo daw ay pinapakialaman yung ating soberenya. Pero sa ICC, sa dahig, sa Netherlands, dayuhang bansa, okay lang sa kanila na tayo ay pinapakialaman. Hindi lang po yan, pati yung justice system natin. Okay lang sa kanila na ipakulong ang kapwa Pilipino sa bansang dayuhan. Okay lang sa kanila. Pero pag usapin ng China, gusto nila lahat tayo sumali sa kanila. Makiisa sa kanilang propaganda. Kung talagang pro-Philippines kayo, dapat isa ka sa nagkondina sa ginawa ni Bongbong Marcos na pagpapadala kay Presidente Duterte sa dahig kahit hindi tayo miyembro na ngayong gustong i-dismantle ng Amerika. Dapat ikaw yung kumukindina sa paggamit ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Gamit yung ICC, bansang dayuhan. Di ba walang pinagkaiba yan sa sinasabing pambubuli ng China at tayo po ay pinapakialaman yung ating justice system ng bansang ICC? Bakit hindi mo kinukondena si Bongbong Marcos? Sa bagay, balibalita natin kung totoo man, isa ka daw sa mga nagplano para ipadala si Presidente Duterte sa dahig. Anyway, malapit na mawasak yung ICC na yan. At sigurado bubula din yung bibig ng ICC. Impactang Claire Castro. So, ayan, challenge natin ito kay Gibo Chodoro. Iban nyo yung lahat na produktong China. Tingnan natin, no? Para malaman natin kung hanggang saan yung pagtatapang-tapangan nyo. Kasi ang ganitong klaseng problema, hindi ito dinadaan sa tapang-tapangan. Dinadaan ito sa maayos na usapin. Lalo na, ikaw ay nasa Department of National Defense. Ikaw yung may hawak ng militar. Kaya kailangan, masyadong mainit ang ulo mo. Baka mamaya, pag nandyan na, kayo yung maunang tumakbo sa Malta. Diba? Imbis na bumaba yung kuryente dahil sa zona ni Bongbong Marcos, sinabi niya, natanggalin na po yung system losses charge sa bayaran sa kuryente ng bawat Pilipino. Abay mukhang kabaliktaran. So parang ginago lang ni Bongbong Marcos ang mga Pilipino sa kanyang zona. Dahil ito, pasahin natin yung bagong news update. Meralco pinayagan ng ERC na singilin sa bawat consumer ang 8.71 bilyong halaga ng kulang na nasingil sa generation, transmission, and government charges. So magbabayad ang milyong-milyong Pilipino ng 8.71 bilyon sa Meralco. So yung 8.71 billion na ito ay kukunin ito sa mga consumers, idadagdag or ipapatong sa mga electric bill natin. So ibig sabihin, hindi po mababawasan yung electric bill natin. Bagkos, lalaki pa. Kasi ang sinasabi ni Bongbong Marcos na system losses charges na tatanggalin, hindi ganon kabilis. At sabi po ng Meralco mismo, si Pangilinan, ano sinabi niya? Kung tatanggalin ang system losses charges, sino yung magbabayad? So, ibig sabihin, walang kasiguraduhan yun. Kasi, hindi naman sinabi ni Bongbong Marcos na sagutin ng gobyerno yung system losses charges na tanggalin sa mga consumers. Pangalawa, sinabi rin ng Secretary ng Department of Energy na hindi ganon kabilis aabutin ito ng taon. Ang mayabang ng mga senador at mga kongresista sinasabi na aabutin lang ito ng 6 months. Palagay ko, aabutin ito ng forever at hindi ito matatanggal. Otherwise, maninindigan po yung mga senador at kongresista na singilin ito at papayag sila na sagutin ng gobyerno itong system losses charges na sinisingil ng mga Meralco o ng ilang electric cooperative sa taong bayan. Dahil losses daw po yun ng mga electric cooperative kasama yung Meralco Kaya hindi sila papayag na hindi sila mababayaran. At ngayon, hindi pa nga nasimulan yung pagtanggal ng mga system losses charges. O ayan, babayad yung mga Pilipino or pinapabayad yung mga Pilipino ng 8.71 billion
nakakulangan or hindi daw nasingil sa mga generation, transmission, and government charges. Baliktad po. Imbes na tayo po ay makatipid, madadagdagan pa ang bayarin natin sa kuryente. Buang talaga po si Marcos. Botigon, sinungaling,